Ang sunod naman natin gagawin ay kung papaano natin ito lalagyan ng glitters gamit ang glue liquid at kung papaano natin lalagyan ng outline. Sa paglalagay nga ng glue liquid, kailangang ikalat ito doon sa bawat bahagi ng ibabaw ng mga letra. Ikalat sa pamamagitan ng inyong mga daliri. Daliri ang gagamitin sa pagkakalat ng glue liquid para tiyak na naikalat lahat ito at hindi magkakaroon ng puwang. Kapag naikalat ng maayos ang glue liquid, pantay ang pagkakalagay ng glitters. Walang lalabas na bahagi ng styrofoam dito sa pinakaibabaw. At ayan nga, katulad ng inyong nakikita, ganito yung paraan ng paglalagay ng glitters. Napakaganda talaga ng kalalabasan kapag maganda ang pagkakalagay ng glue liquid. Hindi ka mag-uulit at tiyak, hindi ka magsasayang ng oras. Ito rin ang isa sa pinakamagandang idea sa paglalagay ninyo ng glitters. Kapag kayo ay maglalagay ng glitters, ipapatong ninyo yung inyong kinat na styrofoam sa isang malapad na papel. Papel talaga ang gagamitin. Ang purpose nito, hindi kayo mahihirapang ibalik yung glitters ninyong ginamit sa lalagyan. At sa pagpapatuloy nga ng paglalagay natin ng glitters, ang sunod naman nating lalagyan ay itong pangalan ng bata. Ganito lang yung paglalagay ng glue liquid. Kapag alam ninyong malalaki yung letra, lakihan ninyo yung pagkaka-open ng glue liquid na inyong ginagamit para hindi mahirap at mabagal sa paglalagay nito. Ito nga yung mabilis na paraan ng paglalagay ng glitters. At katulad nga ng dati, matapos nating malagyan ito ng glue, ikakalat natin ito sa pamagitan ng ating daliri. At kapag naikalat na nga natin ng maayos, ilalagay na natin ang glitters. Tandaan ninyo, ang ikakalat ninyo ay yung glitters, ang ikakalat ninyo ay yung glue liquid. Hindi kayo magkakalat ng kung ano-anong kwentong pang marites. At ito na nga, last letter na, tapos na nating lagyan ng glitters. Katulad nga ng inyong nakikita, ito yung paraan kung paano natin maibabalik yung glitters dun sa kanyang lalagyan. At ito na nga, lalagyan na natin ng glue liquid itong second name ng ating celebrant. Ganyan ang paglalagay, mabilis lang, siguraduhin lang na huwag kakalat. At katulad nga ng dati, katulad ng sinasabi ko, gamitin natin ang ating daliri sa pagkakalat ng glue liquid. Daliri talaga ang gagamitin sa pagkakalat ng glue liquid para mas tiyak na naikalat ito ng maayos at hindi magkakaroon ng puwang. Maglagay ng malapad na papel sa ilalim ng kinat na styrofoam kung maglalagay na kayo ng glitters. Ang purpose nga nito, yung mga glitters na ating inilalagay, yung mga sumusobra, yung mga hindi na dumidikit, ay mapupunta dito sa papel na nakaabang. Hindi mangangalat ang glitters, hindi masasayang ang glitters, at tiyak na maibabalik natin ito ng maayos sa lalagyan. At 1, first birthday nga ng batang ito at ngayon nga, ito ang ating lalagyan ng glitters. Ikakalat nga natin ng maayos ang glue liquid para maging pantay at lahat ng bahagi ay malalagyan. Paalala nga pala, kailangang may basahan kayo para punasan ng inyong kamay kapag naglagay na kayo ng glue liquid. Para sa paglalagay nyo ng glitters, sa paghawak niyo sa glitters, hindi didikit yung mga glitters sa inyong mga daliri na ginamit niyo sa pagkakalat ng glue liquid. Sa pagdidikit o kung meron mang dumikit sa iyo, maging magaling sa pagsuri, siguraduhin ito ay legit. Tandaan, maraming dumidikit, maraming nagpapanggap na legit dahil sa benefits. At ayan, tapos na nga tayong maglagay ng glitters. Lahat ay nalagyan na natin ng glitters. Ang sunod naman natin gagawin, ang lahat ng ito ay ididikit natin sa panibagong styrofoam. Bakit nga ba ididikit natin ito sa panibagong styrofoam? Ang purpose nito ay para magkaroon ng outline ang kinat nating words or mga pangalan. Nakakatulong din ito para tumibay ang mga words or pangalan na ating ikinat. At ito na nga, sinisimulan na natin itong idikit sa panibagong styrofoam gamit ang glue stick. Sa pagdidikit naman talaga nito sa bagong styrofoam, mas magandang gamitin yung maliliit na glue stick. Mas madali itong ipasok dun sa mga pagitan ng mga letra na ating idinidikit. At kapag ikakat nyo na nga ito, katulad ng inyong nakikita, paghihiwa-hiwalayin ninyo ito. Ang purpose nito ay para hindi kayo mahirapan sa pagkakat. Ang pagkakat ninyo ay by words or by pangalan para hindi mahirap. At ito nga, panuorin ninyo kung paano natin siya nilalagyan ng outline. Mas lalong nakikita na i-emphasize yung letra or yung word na ating ikinat. Napakalaking tulong talaga na may outline dahil mas nabubuhay yung inyong word na ikinat. Mas madali itong makita. Paalala nga pala, bago ninyo ikat ang ganito, siguraduhin ninyo na yung glue liquid na nilagyan ninyo ng glitters, itong letra na nilagyan ninyo ng glitters ay tuyo na. Dahil kapag basa pa yan, hindi ninyo may iwasan na hindi yan mahahawakan habang kayo ay nagkakat. Magiging dahilan para matanggal ang mga glitters at tiyak hindi yan magiging maganda. At ayan, matatapos na nating lagyan ng outline ang word na ito. Ito nga,
yung unang word na ating ginawa, tapos na siya at talaga namang mas madali na siyang makita, mas emphasize na yung mga letter na ating ikinat. At ito naman ang pangalan ng bata, ang unang pangalan at ang ikalawang pangalan. At ang sunod naman itong at 1, ang ibig sabihin ay para sa first birthday ng bata. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood at pagsubaybay. Please like and share and subscribe.